Alam mo ba kung ano nangyari? Weather update. Typhoon Francisco is intensifying quickly and could become a super typhoon soon, sabi ng Pag-asa. Nasa iisto pa ito ng Cagayan at may dala itong malakas na hangin. Mga kababayan sa northern areas, mag-ingat sa mga paglalayag dahil sa rough seas. Balita sa Tacloban. Matapos ang malagim na pamamaril sa isang high school doon, nananawagan si Senator Loren Legarda na tugunan ang mga isyu ng kabataan tulad ng karahasan at kalusugan ng isip. Kasalukuyang iniimbestigahan ang insidente kung saan 2 menor de edad ang sangkot at 3 tao ang nasawi. Apektado ang maraming pamilya sa trahedyang ito at patuloy ang investigasyon para maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Update mula sa impeachment proceedings ni VP Sara Duterte. Dahil sa dami ng mga dokumento, tatagal pa hanggang Thursday ang pre-trial. Mahigit 4,000 na ebidensya ang kailangan nilang pag-aralan, kaya medyo mabagal ang usad ng proseso. Balita sa Ateneo Community. May mga posibleng kahihinatnan ang Ateneo de Manila University at ang dating coach na si Tab Baldwin matapos ang trahedya sa team building na ikinamatay ng 2 atleta. Usap-usapan ngayon kung dapat bang mag-leave ang Ateneo sa UAP bilang pag-ako ng responsibilidad. Patuloy ang investigasyon sa nangyari habang inaantabayanan ang mga susunod na hakbang ng pamantasan. Concerned ang Council for the Welfare of Children sa mga batang nasa online content. Gusto nilang makipag-coordinate sa DOL para maglagay ng regulations. Lalo na sa mga vlogs na kasama ang mga bata, layunin ang nito na matiyak na hindi naaabuso o na-exploit ang mga bata sa social media. Okay, pwede ka nang magpanggap na updated buong araw? Follow mo na rin kaya kami.